Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. December 2022, isang Facebook post ang kumalat sa mga followers ng isang modelo mula sa Davao City. Sa isang post, makikita ang magandang mukha ng modelo na may mga pasa sa muka. Ayon pa sa modelo, isang sundalo umano ang may gawa nun sa kanya sapagkat may alam siyang lihim ng sundalo. Pero matapos iyon, lumabas nga ang balita na ang modelo ay binaril at namatay. Pero sino nga ba ang modelong ito at ano ang koneksyon niya sa sundalo? Ano kaya ang sinasabi ng babaeng lihim ng sundalo? At sino ang nagpapatay sa modelong ito? Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang update sa krimen na ito at sino nga ba ang mastermind sa krimen sa pagpatay sa modelo. Ang krimen nga na ito ay nagtrending online dahil ang kanyang buhay ay pinost ng isang media personality na kilala sa FB na si Christian Gaza. Para simulan natin ang ating kwento ngayon, magtungo tayo sa Tugbok, Davao City. Sa Tugbok, nagmula ang babae na si Yvonette Chua Plaza, 38 years old o mas kilala bilang Yvonne. Taong 1984 nang ipinanganak si Yvonne at ang kanyang mga magulang ay tubong Davao din. Sa ibang mga ulat, sinasabi na nagmula si Yvonne sa nakakaangat na pamilya pero mas pinili niyang maging independent na babae. Nagtapos si Yvonne ng kolehiyo sa Ateneo de Davao University kung saan kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Business Administration and Management. Matapos mag-aral, nagtrabaho si Yvonne bilang product specialist sa Calbe Pharma at Pfizer. 8 taon namang nagtrabaho si Yvonne sa kumpanyang Sanofi kung saan siya naging isang product specialist din. Matapos magtrabaho si Yvonne, siya ay naging isang model at negosyante. Hindi nagtagal, naging isang social media influencer na din si Yvonne. Thoughtful, mapagbigay at masipag. Ganyan ilarawan si Yvonne ng kanyang mga pamilya at kaibigan. Tahimik at simple lamang ang buhay ng dalaga. Pero ang maganda pa sanang kinabukasan ni Yvonne ay nagtapos sa isang iglap. Dahil si Yvonne ay naging laman ng mga balita matapos siyang matagpuang patay sa tapat ng kanyang inuupahang bahay sa Davao. Ayon sa mga ulat, nakuna ng CCTV ang mga pangyayari, subalit ang nasabing video ay hindi na isinapubliko pa sa media. At December 29, 2022, bandang 7:30 ng gabi, nang bumaba si Yvonne mula sa kanyang Mitsubishi Montero. Sa ibang balita naman, sinasabi na December 28, 2022 na nangyari ang krimen. Si Yvonne ay papasok na dapat sa loob ng kanyang tinitirhan sa Green Meadow Subdivision sa Barangay Santo Niño, Tugbok District nang bigla na lamang dumating ang isang riding in tandem. Sa larawan nga nakuha ng CCTV, lumingon pa si Yvonne sa mga lalaki at ang nakaangkas na lalaki ay dali-daling bumaba ng motor at bigla na lamang naglabas ng baril. Dali-daling binaril ng lalaki si Yvonne dahilan para tuluyang bawian ng buhay ang modelo. At ang riding in tandem ay mabilis naman tumakas paalis ng crime scene. Ang mga nakarinig ng pangyayari ay agad na tumawag ng mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis sa crime scene, agad nilang sinimulan ang investigasyon sa krimen. At sa kanilang pag-iimbestiga, napag-alaman nila na nawawala ang bag ni Yvonne na siyang naglalaman ng mga personal na gamit ng biktima. Teorya nga ng mga pulis, ninakaw ng mga sospek ang bag ni Yvonne matapos nila itong barilin. Ayon sa mga witness, si Yvonne ay malapitang binaril nga ng isang lalaki. Ang muka umano ng mga sospek ay hindi nila nakilala sapagkat natatakpan ito ng suot nilang mga helmet. Sa kuha nga ng CCTV na hindi na isinapubliko, makikita na tinutukan nga ng baril si Yvonne ng isang lalaking hindi nakilala at tuluyan na ngang bumalagta sa semento ang biktima. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Yvonne para sa dalaga. Isang Special Investigation Task Group naman ang binuo para sa agarang pagkaaresto ng mga gunman. Sa investigasyon, lumalabas na hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen sapagkat sinubukan pang paputakan ulit ng gunman si Yvonne ngunit pumalya ang baril. 1 million pesos nga ang naging pabuya ang inilabas ng Davao City Police para sa magbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ang riding in tandem na pumatay sa modelong si Yvonne.
Matapos masawi si Yvonne, muli na namang nagtrending sa social media ang kanyang controversial na buhay ng April 2022 bago siya tambangan ng riding in tandem. Sa post na ngayon ay deleted na, inamin ni Yvonne na siya ay nagkaroon ng bawal na relasyon sa isang sundalo at ang sundalo na ito ang may gawa ng mga pasa sa mukha ng biktima. At bilang ang patunay, isinama ni Yvonne sa kanyang post ang pictures niya na may mga pasa. Ang lalaki nga na tinutukoy ni Yvonne ay isang Brigadier General na tawagin na lang nating John, 52 years old. Tubong Davao City si John at siya ay parte ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class 1992. Ayon sa mga balita, isa si John sa mga sundalo na nakatanggap ng maraming medalya mula sa Armed Forces of the Philippines. Nagsilbi si John bilang commanding officer ng 2nd Scout Ranger Battalion ng 1st Scout Ranger Regiment of the Philippine Army, ang isa sa most elite forces ng Philippine Army. At taong 2003 nang pinangaralan si John ng Cavalier Award, ang pinakamataas na pagkilala para sa mga alumni ng PMA. Taong 2007 naman nang tumayong observer si John sa United Nations missions na ginanap sa South Sudan. Habang nasa serbisyo, gusto ni John na lumawak ang kanyang kaalaman. Kaya naman naisipan ng sundalo na mag-aral muli. Si John ay nag-aral sa Naval Postgraduate School sa Amerika at nakakuha nga ng Master's Degree in Defense Analysis. Bukod doon, nakuha din ni John sa Development Academy of the Philippines ang kanyang Master's Science Degree in Public Management. At makalipas nga ang 2 taon, siya ay itinalaga naman bilang Brigadier Commander General ng 101st Infantry Battalion sa Davao City. Napaisip naman ang mga netizens na baka may kaugnayan ang post na ito ni Yvonne sa mga taong pumatay sa kanya. Bukod sa post nga na ito, mayroon pang isang controversial na post si Yvonne. Hindi kita ang petsa ng post ng biktima pero ito ay may mahabang caption. Ayon kay Yvonne, kapag tumigil ang sundalo na si John at ang asawa nito sa pagpapakalat nila na si Yvonne ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ibibunyag umano ni Yvonne ang kanyang nalalaman tungkol sa totoong nangyari sa 2 kaso ng pagpatay. Sinabi pa ni Yvonne na marami daw siyang ebidensya laban kay John na may kinalaman umano sa pagpatay. At pag hindi daw tumigil sina John sa pananakot kay Yvonne, ilalabas niya ang lahat ng impormasyon na ito. January 2023 naman na nagtrending sa social media ang isang post ng social media personality na si Zian Gaza tungkol sa biktimang si Yvonne. Ayon sa post, 1 buwan na raw umanong binabagabag si Sian ng kaluluwa ng biktima. Kaya para siya ay matahimik na, ipinost na ni Sian ang huling habilin sa kanya ng kaibigan niyang si Yvonne. Sa post, makikita ang conversation ni Sian at Yvonne na may date na May 3, 2022 at June 22, 2022. At buhay pa ang modelo sa usapan nito. Kung saan, sa usapan, tahasang inamin ni Yvonne kay Sian na siya ay kasintahan ng isang high-ranking Army General at dating PSG Commander na si John. Ayon pa sa biktima, tinatakot umano siya ni John na papatayin siya ng sundalo kapag hindi nakipagbalikan ang biktima sa lalaki. Hilinga ni Yvonne kay Sian na tulungan siya ng lalaki na magkaroon ng hustisya kung sakasakaling may mangyari sa kanyang masama. Dahil teorya nga ni Yvonne, ipapapatay siya ni John anumang araw at pagmumukain na kinuha ng dalaga ang sarili niyang buhay. Sinabi din ni Yvonne na nakakulong siya sa kanyang kwarto sapagkat pakiramdam niya anumang oras ay may mangyayari sa kanyang masama. Dagdag pa ng modelo, natatakot siya para sa kanyang buhay dahil alam ni John na may hawak siyang impormasyon laban sa sundalo na maaring maging mitsa ng kanyang buhay. Sa sobrang takot ng dalaga, inisip na din niyang tapusin ang kanyang sariling buhay. Sa post, sinabi nga ni Sian na hindi niya i-delete ang original niyang post tungkol sa pananakit kay Yvonne ni John. Matatandaan na April 3, 2022, ilang buwan bago patayin ang biktima, may post pa si Sian na humingi na si Yvonne ng tulong sa kanya para sa pananakit ni John. Nagpasalamat naman si Yvonne sa pag-post ni Sian at sinabing nakatakas na siya ng Pilipinas sapagkat siya ay nasa Bali na. At dahil nga sa post ni Sian, marami ang nakaalam sa sitwasyon ni Yvonne kaya hindi na daw siya basta-basta masasaktan ng taong nanakit sa kanya. Sinabi pa ni Yvonne na nakakahiya daw sapagkat may asawa na si John kaya ayaw na niya sanang lumantad sa publiko. Sined din ni Yvonne ang iba pa niyang larawan na may mga pasa sa muka.
Ang balita daw ni Yvonne na relieve na umano si John sa AFP at sinabi pa ng biktima na dating PSG Group Commander si John kaya naniniwala siyang malakas ang kapit nito sa gobyerno. Itinanggi naman ni John ang lahat ng alegasyon ni Yvonne laban sa kanya. Sinabi din ni John na kaibigan lamang niya si Yvonne at isa siya sa naghahanap ng hustisya para sa biktima. Ayon pa kay John, nadawit ang kanyang pangalan sa mga post ni Yvonne pero ang lahat ng iyon ay binawi umano ng biktima bago siya namatay. Iginit din ni John na hindi siya ang nanakit kay Yvonne at sinabi ni Yvonne na wala siyang kinalaman sa mga pasa ng biktima. Bukod nga kay John, nadawit din ang ibang mga sundalo na kanyang pinamumunuan sa pagpatay kay Yvonne. Kaya naman nagsimula ng sariling investigasyon ang AFP hinggil sa mga sundalong ito. Isa-isang tinanong ng AFP ang mga sundalong nasasakupan ni John at dalawa sa mga ito ay umami na meron silang nalalaman hinggil sa pagkamatay ni Yvonne. Ibinigay naman ng pamilya ni Yvonne sa NBI ang laptop at cellphone ng biktima para makakuha ang ahensya ng mga ebidensya. At January 19, 2023 nang naglabas ng pahayag ang AFP tungkol sa extrajudicial confession ng isang sarhento na tawagin na lang nating David at isang corporal na tawagin namang nating Abel. Inamin ni David na siya ang gunman na bumaril sa biktima habang si Abel naman ang driver ng motor. Ayon sa dalawang mga lalaki, July 2022 pa ibinaba sa kanila ang utos na patayin ang biktima. Ang sinasabing ang kasintahan noon ni General John. Sa kadahilanang may hawak umano ang biktima na video na magdidiin kay John sa mga pagpatay. Pero ang mga impormasyon na ito ay hindi na isinapubliko pa. Inutos din umano sa dalawang sospek na kunin ang cellphone ng biktima na kanilang sinunod naman. Sasalaysay din ng dalawang mga sospek, ilang beses silang nagbigay ng alibay sapagkat ayaw talaga nilang patayin si Yvonne. Ngunit kalaunan na pressure umano ang dalawang sundalo kaya napilitan silang patayin ang modelo. At pagkatapos nga ng krimen, nagtungo ang dalawang mga sospek sa hideout kung saan sila binigyan ng malaking pera ng isang colonel na tawagin na lang nating Miguel, kapalit ng pagpatay nila kay Yvonne. Pagkatapos, ibinigay ni Colonel Miguel sa Staff Sergeant na tawagin na lang nating Jerry ang mga gamit ng biktima para ito ay sunugin. Inutusan din ni Colonel Miguel ang dalawang mga sospek na sirain ang ginamit nilang motor sa krimen. Ayon nga sa dalawang mga sospek, ang nag-utos sa kanila na patayin ang biktima ay si Colonel Miguel. Ang lahat naman umano ay inirerelay ni Miguel kay John na siyang mastermind sa krimen. Isinuko nga ni na Abel at David ang baril na kanilang ginamit sa krimen maging ambasyon ng bala na pinulot nila matapos nilang barilin si Yvonne. Ibinigay din ni na Abel at David ang iba pang mga gamit na ginamit nila sa krimen maging ang kanilang suot na mga damit. Pati rin nga ang basag na cellphone ng biktima ay ibinigay ng mga suspect sa AFP. Kasabay nito, inanunsyo nga ng AFP na base sa mga ebidensya, kumpirmadong nagkaroon ng relasyon sina Yvonne at John kaya tinawag nila ang krimen na crime of passion. Nakuha din ng mga pulis ang maselang impormasyon na hawak ng biktima na siyang ginamit umano ni Yvonne para i-blackmail si John. At makalipas nga ang ilang araw, opisyal nang pinangalanan ng AFP ang mga suspect na pumatay kay Yvonne. Sila Brigadier General John na siyang mastermind umano sa krimen, Colonel Miguel at Staff Sergeant Jerry ay kinasuhan ng murder at obstruction of justice. Sina Sargento David at Corporal Abel naman ay kinasuhan ng murder at theft. Kasama din sa kinasuhan ang dalawang corporal na tawagin na lang nating Leo at Carlo na nag-surveillance sa bahay ni Yvonne bago ang krimen. Sila nga ay kinasuhan ng murder at theft din. Isang lalaking sibilyan naman ang sinampahan ng kasong accomplice to murder na nagsilbing striker kung sakasakaling magkaproblema sa unang plano. Ang mga sundalo ay inaresto at inilagay sa kustodiya ng AFP. Tinanggal naman sina Brigadier General John at Colonel Miguel sa kanilang mga pwesto. Ang dalawa din ay dinala sa Philippine Army Headquarters sa Taguig. Nangako naman ng AFP na sila ay magiging patas sa investigasyon ng trial at kaso. April 2023 nang dumalo nga ang lahat ng suspect sa military court para sa trial, maliban na lamang kay Corporal Leo na hindi inaresto ng AFP. Bukod sa kasong pagpatay kay Yvonne, ang mga suspect na sundalo ay kinasuhan din ng mga administratibong kaso. Sina General John at Colonel Miguel ay kinasuhan para sa paglabag nila sa Article of War 96 o Conduct Unbecoming of an Officer and a Gentleman. Ito ay militar na pagkakasala kung saan ang opisyal ay nakagawa ng bagay
na nagdudulot ng kahihiyan o nakakasira sa puri ng isang opisyal. Ang ibang suspect naman ay kinasuhan ng Article War of 97 o Prejudicial to Good Order and Military Discipline. Ang Article of War 97 ay tungkol sa aksyon ng isang opisyal na nagdudulot ng pinsala sa disiplina, kahusayan at pangkalahatang kaayusan ng sandatahang lakas. At 2 taong ngang tumagayal ang trial ni Jan at ang iba pang sundalong sospek. At sa buong 2 taon na iyon, nag-aantay lamang ang pamilya ni Yvonne sa hustisya na nararapat para sa modelo. At May 28, 2025 nang naglabas na ang hatol para sa pagkamatay ni Yvonne. Pinawalang sala ng military court si Brigadier General John para sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng modelo at negosyante na si Yvonne. Ibig sabihin, napatunayan sa military court na walang kinalaman si John sa pagkamatay ng dati niyang karelasyon. Ayon nga sa mga balita, walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na si John ang nag-utos para patayin si Yvonne, tulad nga ng sinabi ng gunman at driver ng motor na pumatay sa biktima. Pinawalang sala din si Brigadier General John sa kasong Article 496 o Conduct Unbecoming of an Officer and a Gentleman. Gayunpaman, si Brigadier General John ay nabigyan ng administrative penalty para sa paglabag niya sa Article of 497 o Conduct Prejudicial to Good Order and Military Discipline. Kasama din sa napawalang sala sa pagpatay kay Yvonne ay sina Colonel Miguel at Staff Sergeant Jerry. Samantala, sina Sergeant David na bumaril kay Yvonne at Corporal Abel na driver ng motor at si Corporal Carlos na nag-surveillance sa bahay ni Yvonne ay napatunayang guilty sa pagpatay sa biktima at modelong si Yvonne. At para nga sa pagpatay nila sa biktima, sila ay hinatulan ng 10 hanggang 12 years na pagkakulong. Si Corporal Carlos naman ay hinatulan ng 4 na taong pagkakulong para sa pag-surveillance niya sa bahay ng biktima. Ayon naman sa AFP, mananatili sa kanilang kustodiya sina Brigadier General John, Colonel Miguel at Staff Sergeant Cherry habang nag-aantay ng final resolution at recommendation ng Special General Court Martial. Kasabay nito, lumabas din ang balita na hindi na pinayagan si Brigadier General John na humawak ng mataas na posisyon sa AFP dahil sa pagkakasangkot niya sa pagpatay ng kanyang dating karelasyon na si Yvonne. Para naman sa ating pangalawang kwento, ito ay kwento ng isang babaeng naging biktima ng kanyang kasintahan. Maganda, makinis at pausbong na sana ang kanyang pagmomodelo. Yan ang babae na si Janelle. Ngunit sa isang iglap, isang aksidente ang tumapos sa matayog pa sanang buhay ni Janelle. Pero sa kabila ng tila aksidente nga ang nangyari, alamin natin kung bakit sumisigaw ng hustisya ang pamilya at mga kaibigan ni Janelle para sa kanyang pagkamatay. Ang pangalawang babaeng biktima sa ating kwento ay kinilalang si Janelle Cabuyaw Asuan, 18 years old. Si Janelle ay nagmula sa Quezon Province. Bata pa lamang mahilig na si Janelle na mag-ayos ng kanyang sarili at may magandang sense of passion. Kaya naman hindi katakataka na maraming nagkakagusto sa dalaga. At ang pangarap nga ng dalaga ay maging isang sikat na modelo. Sa social media naman, ibinabahagi ni Janelle ang kanyang galing sa pagsasayaw. Madalas nga mag-post si Janelle ng kanyang larawan sa iba't ibang video sa social media. Mas marami nga ang humanga kay Janelle dahil ang babae ay mabait at masayang kasama. Sa kanyang TikTok account, makikita si Janelle na mahilig sa mga sexy na damit at marami siyang mga kaibigan. Art, kakaibang fashion sense at tattoo ang naging dahilan kung bakit napalapit si Janelle sa isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si John Will, 29 years old at isang tattoo artist. Hindi nagtagal, nagkaroon ng relasyon sina Janelle at John. At ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagmunga pa ng isang anak na lalaki. Tumira sina Janelle at John at ang kanilang anak sa iisang bahay. Halos ibus nga ni Janelle ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mag-ama. Mahal na mahal ni Janelle si John kaya naman isinunod ng dalaga ang pangalan ng kanilang anak sa ama nito at tinawag din na John ang kanilang anak. Nung una, masaya naman ang pamilyang binubuo ni na Janelle at John. Subalit habang tumatagal na sila ay magkasama sa iisang bahay, unti-unti nang lumabas ang totoong ugali ni John. Ang lalaki kasi ay bayolente pala at sinasaktan nito si Janelle kahit nabuntis ang babae. Dahil doon, hiniwalayan na ni Janelle si John. Ngunit nagkabalikan din naman ang mag-live-in partner para sa kanilang anak. Sunod namang naging pagsubok ni na Janelle at John ay ang pagiging babaero ni John.
Ilang beses nagkaroon ng ibang karelasyon ang lalaki pero palagi siyang pinapatawad ni Janelle. Ngunit kalaunan aktwal nang nakita ni Janelle ang pangangaliwa ng kanyang kinakasama. At March 28, 2025, ayon nga sa best friend ni Janelle, nahuli sa akto ni Janelle si John na may kasamang ibang babae. Dahil doon, naging matindi nga ang pag-aaway ng dalawa. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagkahiwalay. Sinamahan si Janelle ng kanyang best friend sa tinutuluyan nila ni John para hakutin ang mga gamit at damit ng babae. Tinulungan din si Janelle ng kanyang mga kaibigan na makaupa ng bagong apartment. Labis nga na nasaktan si Janelle sa panlolokong ginawa sa kanya ni John. At dahil nga sa bugso ng damdamin ng babae, ilang beses niyang sinipa ang kotse ng lalaki at binutas pa ang gulong ng sasakyan ni John. At ayon nga sa mga kaibigan ni Janelle, sigurado silang naggalit si John sa ginawa ni Janelle. At March 29, 2025, tinawagan ni Janelle ang kanyang best friend na isang makeup artist para siya ay ayusan. Ngunit dahil busy ang kaibigan ni Janelle, hindi niya napagbigyan si Janelle. At hindi inakala ng best friend ni Janelle na sana pala ay pinagbigyan niya na ito dahil yun na pala ang huling hiling ng babae. Dahil kinabukasan March 30, 2025, nang natanggap ng kaibigan ni Janelle ang tawag na si Janelle ay nasa ospital at ang babae ay binawian na ng buhay. Hindi nga makapaniwala ang mga kaibigan ni Janelle sa sinapit ng babae. Ayon sa balita, bandang 2:00 ng madaling araw nang si Janelle ay nasa isang bar sa Enriquez, Barangay 2, Lucena City. Pinuntahan ni Janelle si John sa loob ng bar para komprontahin ang dati niyang karelasyon. Gusto kasi ni Janelle na bawiin kay John ang isang cellphone na pagmamay-ari ng babae. Ngunit hindi nagkaintindihan ang dalawa at nauwi sa away ang lahat. At ang away nga ni na Janelle at John ay umabot pa sa labas ng bar. Halos nagwawala na nga si Janelle ngunit hindi siya pinansin ni John. At maya-maya pa, ang lalaki ay sumakay na nga sa kanyang pick-up na kotse habang nagtatalo sila ni Janelle. Sinundan ni Janelle si John sa kotse nito at napahawak pa nga si Janelle sa pintuan ng kotse. Pero bigla na lamang umanong pinaandar ni John ang kanyang pickup truck habang nakahawak sa pintuan si Janelle. Maya-maya pa nawala ng balanse si Janelle at bumagsak sa kalsada. At sa kasamang palad si Janelle ay nagulungan ng kaliwang huling gulong ng kotse ni John. Agad namang dinala ang biktima sa isang ospital. Ngunit ang nakakalungkot, sa kasamang palad, hindi na nakaligtas pa si Janelle at siya ay tuluyan ng binawian ng buhay. Napakasakit nga para sa buong pamilya ni Janelle ang nangyari, lalo na at naiwan ng biktima ang kanyang anak na wala pang 1 taon. Hustisya nga ang sigaw nila at ng mga kaibigan ni Janelle. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si John matapos ang isinagawang follow-up operation ng mga pulis. Dinala si John sa kustodiya ng Lucena City Police. At sa police station, sinabi ni John na aksidente lamang ang nangyari. Ngunit hindi naniniwala ang mga kaibigan ni Janelle sa salaysay ng lalaki. Ayon sa kanila, handa silang tumistigo sa pananakit ni John kay Janelle. Naniniwala din ang mga kaibigan ni Janelle na sinadya ni John ang nangyari para makaganti sa babae. Pero kalaunan si John ay kinasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide at ito ay may kaakibat na parusang 4 hanggang 6 na taong na pagkakakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!